Hey mga broads, hindi pa nga tayo dito tapos dito kay Cedric Berfield dahil hanggang ngayon ay gusto pa rin nga itong kunin ng SMB dahil sa number 2 pick or second pick ito ng first round ng Blackwater Bossing. Parang pinaplano na ng SMB mga broads yung move nila dito sa Blackwater Bossing kung saan handa sila daw bigay. Ito pong si Terence Romeo plus future pick or first round ng SMB mga broads. Tapos pag di naman sila pumayag sa mga picks, mga broads ay pwede na lang i-add si Vic Manuel dito. So gaano nga ba kagaling? Ito pong si Cedric Berfield, hindi naman ito magiging second pick ng Blackwater Bossing nang wala lang. So nabalita na rin natin ito mga broads dati pa. At ng mga nakarang araw na talagang plano na ng SMB at ibang mga websites natin na gusto talaga ng SMB ito. Maski nga si Mr. Snow Badwa, pinost na rin ito pong SMB na paborito. Ito pong si Cedric Berfield in the future mga broads. Pero pwede naman na nila itong kunin this season ngayon habang off season pa. Dahil ilang tulog na lang din, August na, Governors Cup na tayo mga broads with imports mga broads. Kaya hahabol ang SMB makuha ito pong si Berfield bago mag-start ang new season. Gagaya nga ng sinabi ko kanina, handang SMB na bitawan si Romeo and Vic Manuel. Siguro nga sa ganong sitwasyon at sa ganong trade medyo magiging fair na ito, kaso nga lang mas bata at mas prime ito pong si Cedric Berfield kaysa kana Romeo and Vic Manuel, pero may isang forward at isang former scoring champion naman ang Blackwater Bossing dito. So si Berfield 6'2 or 6'3 point guard din ito mga broads. Dating naglaro na rin ito ng Bay Area Dragons at marami ng iba like Taiwan League mga kabroads. Talagang pro na player na ito, nagiging import pa ng ibang bansa. So malakas ito pong si Berfield, na sabi ko na rin ito mga kabroads, yung parang pinaka-background niya ng mga nakarang araw. Talagang magaling. Ito pong point guard na ito, mabilis, malakas. Talagang yung court vision maganda rin, athletic mga bro, nasa kanya ng lahat. Kaya gusto ng SMB na maging pares ito ni CJ Perez sa backcourt rotation nila. So unlaki na ng point guard ng SMB, parang mga modern point guards na talaga yung magiging lineup nito if ever mga makuha nila. Ito pong si Cedric Berfield, hindi basta-basta ito mga kabrods. Ito pong si Berfield. And yun nga sa Blackwater Bossing naman kasi, alam ko may mga kaagaw pa rin ng SMB sa Blackwater kasi farm team ito ng TNT Tropang Giga. So binabalak din ng TNT in the future na kunin ito pong si Berfield. Kaya dapat medyo magmadaling SMB dahil malay natin this off-season biglang gumalaw ang TNT Tropang Giga, which is pwede nilang bitawan yung mga ibang veterano nilang point guards dyan sa TNT para nga maakit lang ito pong si Cedric Berfield at ang kanyang agent niya. So sa Blackwater Bossing kasi alam ko limitado ang mga sauran dyan mga kabros, dahil alam naman natin ang Blackwater farm team lang ito, hindi naman sila nagma-maximum contract like under the table na ginagawa ng SMC Group. Kaya kapag itong si Berfield inoferan mo ito tapos na-attract ang agent na ito, syempre dun sila sa mas malaking sahuran sa isang kupunan. Kaya pwede nilang mailipat talagang si Berfield once na makipakitaan na ng SMB na magandang offer ito pong si Berfield. Tsak mga broads na lilipat at lilipat yan. Kaya komento mo na po dito mga broads, dapat na bang i-push ito ng SMB. Balang balita naman natin mga broads, isa rin sa mga nasasabing reports ni Mr. Snow Badwa yung trade package na kasama sana si The Beast Calvin Abueva sa Magnolia Hotshots and Northport Batam Pier trade. Dahil yun nga sinabi rin na akala niya si Abueva and halalon ang trade nila para kay William Navarro, Arvin Tolentino, and Ked Flores. So medyo lopsided yung trade na yun. Kaya nga ito namang si Abueva mga kabrods ay naiwan sa Hotshots dahil na-trade na ito pong si Trotter and Gio Halalon, diba? Kung matatandaan nyo, for Xavier Lucero. Kaya nga mga broads, si Calvin naman ang natutunogang isasama na sa trade package deal na gagawin ng Magnolia Hotshots. So yun nga mga broads, kasi pinag-iisipan nito ni Boss Al Francis Chua
Dahil iniisip niya, ito pong si Abueva, sayang rin kung ito ay mapunta sa ibang kupunan dahil okay rin naman si The Beast. May mind games din ito kahit papano, hassle pa rin sa laro. Kaso nga lang yung contribution niya sa scoring, yun ang mababa mga bros, dahil si The Beast ay nag-average lang last season ng halos 7 points per game lang. Okay rin naman sa rebounds dahil 7.5 rebounds per game and 2.5 assists per game. Ito pong si The Beast, Calvin Abueva, sa scoring lang talaga, ito mababa ang produksyon ng numero. So ito na nga mga bros, ito ang isa sa mga pinaplano ni Boss Al Francis Chua. So ito pong si Abueva, kaysa naman sa ibang kupunan like Batangas ito mapunta. Dahil puro bad boy na kung sakali si Abueva ay mapunta pa ng Northport, bro nyo, dyan na si John Amores, Gio Halalon. Tapos yung draft pa nila na madumi rin kung maglaro mga kabrods. Tapos mapupunta pa sa kanila si The Beast. So medyo mahihirapan din talaga yung ibang kupunan kapag puro maiinit na ulo yung kalaban nyo. Kaya ito pong si Boss Al Francis Chua, kaysa naman maging kalaban pa nila si Abueva, lalong lalo na ay mahirap at nakakaasar nga din daw kung si Abueva yung makalaban mo. Kaya ito ay pinaplano na pwedeng ipainumin ng Hinebra mga kabrods ni Boss Al. Ito pong si The Beast, Calvin Abueva. So sa Hinebra kasi kailangan din talaga nila ng hustle play. So alam ko marami ng mga Hinebra fans ang nakaabang kay Calvin Abueva. Dati pa yan mga brods, di ba? Simula nung ito iti-trade sana at open ang tradings niya dati sa Phoenix Super LPG that time. Kaso ang Hot Shots ang kumuha sa kanya dahil pinag-uusapan din dati na gustuhin sana talaga ito ni Coach Tim Cone. Kaso nga lang may attitude si The Beast. Kaya yun, napunta ito ng Hot Shots mga kabrods. Pero ngayon, ay kailangan din nila ng isang Calvin Abueva. Isang player na puso talaga ang pinaiiral. Hassle talaga, kahit patayan, palitan pa ng mukha yan, maski import man yan, talagang hindi magpapatinag. Ito pong si The Beast, Calvin Abueva. So isa yan sa mga kailangan ng Hinebra dahil yun nga, lalong-lalo na nawala pa sa kanila si C-Stand, ang isa sa mga dumedepensa sa ilalim at hassle at matigas sa ilalim. So kailangan nila ng isang Abueva pa mga kabrods. Pero syempre alam natin 3-team trade ito dahil syempre sister team din naman talaga sila, and inihintay na lang ang Northport Batangas kung gugustuhin man nila na ma-involve sa trade na ito, ay ibibigay din nilang isa sa mga core din nila mga kabrods. Kaya ito pong si Abueva, big trade ito mga brods. Dati pa itong gustong i-trade ng Magnolia, hindi nga lang mangyari-yari dahil hindi pa naaprubahan dati ni Gome Willie Marshall. Pero ngayon open na sa mga tradings sa mga kabrods dahil next month ng ating Governors Cup 2024, ang dami ng mga tradings, reports, rumors tayo mga brods. Bago pang format ng PBA ngayong Governors Cup, Group A and B. So exciting mga kabrods And yun nga, imagine if si Abueva na ang nakasuot ng Hinebra jersey. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out.